Hashtag Bren lang malakas dyan sa comment section. Wala ako ibang mabasa dapat dyan, kundi hashtag Bren lang malakas. Here we go! Game 2 of Bren Esports versus Burmese Ghouls. Yun na nga, a possible first pick para sa Bren Esports na piliin yung Matilda para kay Few. One of the things that Bren Esports might want to do is mag-secure na sila ng ng mage at saka tank nila na maaga. Oo. Para hindi na makapasok dun sa second banning phase kasi into the second banning phase, I think you'll still have picks open pa naman para kay Carl TZ. So, as early as now, subukan na ata ng Bren Esports i-secure yung mga tanks at mages. The Yi San Shin ban. Sabi ng Bren Esports, masyado kayong natutuwa. Although hindi na, sila ang first pick ngayon, I think they're gonna try to prioritize something similar to alam mo yun, to Matilda, pwede din. Pwede ka mag-priority sa Matilda. Other than that, you can still look for Yuzhong. Pwede kayo yung mag-Yuzhong kung sakali. Again, deny pick is gonna work very well laban dito sa Burmese Ghouls, tingin ko. And I think Burmese Ghouls since nasa momentum na ata sila, baka subukan nga nila mag early to mid game, yung mabilis mag-snowball na lineup. So baka baka mag-Roger nga to sa first and second pick yung Burmese Ghouls Kunin na nila kagad. Meanwhile sa Bren Esports, bukas Yuzhong, bukas Sylvana, yun na nga, tank pick. Tank pick nga, tank pick. Tama, tama. Para sa Bren. And I don't mind this. This is something na karespeto na binandid siya kanina. So, kailangan nating isipin dito is yung setup na gagawin ng Burmese Ghouls. Ano kaya ang playstyle? Nakuha pa rin ni D yung Yuzhong niya. And mukhang masaya ang Burmese Ghouls doon, pero meron pa isa. And I think I don't think hindi nila kailangan madaliin yung Lunox. Kung gusto nilang medyo katulad nung kanina ang ila-line up nila, more likely they're gonna go for something of the support role. Agawan mo ng Pharsa if you wanna get ahead. Kung gusto mo i-deny yung Pharsa sa Bren, kailangan i-pick mo din. Pero Jawhead ang kinuha. Okay, so tank at fighter kinuha dito ng Burmese Ghouls. Ang tanong, Bren Selena Esports, open. kukunan ba? Selena open, Pharsa open. Nakita na natin ng Bren Esports na pag merong Yuzhong sa kabila, hindi sila natatakot na pumili ng Pharsa. Usually, inisip ng mga tao pag may Yuzhong sa kabila, wag mag-Pharsa Pero Bren, hindi sila takot. Yeah, no fear at all. Bren Esports, lapu-lapu, secured pa rin nila ang kanilang offlane. There you go with a Pharsa. Sabi na nga. Good prioritization mula sa Bren Esports. At Selena naman. Nako po. Ang bawi ng Burmese Ghouls. Okay, sige, ito na yon. Tatapat dito si Kid. So, pag sa pag-ikot nila, dapat mauna si Lasty dun sa mga shrubs para ma-activate kagad yung mga traps. And then, dun pasok si Few or dun makakapwesto si Few. Yeah. Pero definitely yung traps dito ni Kid on that Selena, papahirapan konti pumuesto ulit dito si Few and si Lasty. Pero mas kaya konti. Mas kaya, especially right now that they have more range. Ito na yung poke, yung kilite, yung tuhog-tuhog na sinasabi natin mula sa Bren Esports with the Sylvana. On the other side, itong Burmese Ghouls naman, kung kanina kulang na kulang sila sa crowd control, ngayon naman, yung first 3 picks nila, napakalupit ng crowd control na meron sila. Abyssal Arrow, Ejector, isa sa mga pinaka nakakatakot na crowd control skills dito sa larong to. Burmese Ghouls, nagbabana dito na mga isang hero ni Carl TZ, tinanggal yung Lancelot at saka yung Low Yi kasi pwede pa possibility na mag-laner Pharsa. Pwede. Napakita din yun ng Bren Esports. So that's actually a good ban para sa Burmese Ghouls. Ang Bren Esports naman recognizing na ang isang Hayabusa mapapahirapan yung Pharsa, tinanggal kagad nila. That's a good ban. So, terms for the Assassins actually, ang tanong dito sa Bren Esports, will they consider banning out the Ling? Kasi pwede piliin dito ni Ace yun. Yeah, we'll have to find out kasi Lunox pala ang target nila. Massive respect from Bren Esports sa mga picks ng Burmese Ghouls. Okay. So, mga bukas na carries pa, meron pa tayong mga Ling, Roger, and Claude. Inunahan na. Inuubusan talaga ng carry itong si Carl TZ. So, Ling ata at Harley. Okay. Nakakalimutan nyo yata. Okay, so the magic damage lineup. Nilabas na naman nila. Baka mag-backsin na naman to. Makakasabi lang. Baka ito yung exact same lineup na nilabas na laban sa tennis Aba? Yung Pharsa, Sylvana, Harley, Lapu-Lapu, tas yung Baksha.
Yung minamaximize nila yung reduced magic armor ng kalaban. Oo. So, Ayan. naman, yung Bren Esports naman yung early game lineup. Aba. Aba. Diba? Tama ka dun. Although, mas mahirap ngayon dahil may mga traps na pwedeng mag-aantay sa inyo. May mga jawhead. Oo. May jawhead na umiikot-ikot na umaaligid na kailangan mong pag-ingatan. Pero they go for the Wan-Wan, the okay. glass cannon. Patayan kung patayan, Bren Esports lineup. Okay. So, Burmese Ghouls, kaya nila pipiliin dito, most likely yung Claude na yan magiging jungler eh. Kasi, unless ilagay sa gold lane, yung Claude para tapatan yung 1-1 and then yung Burmese Ghouls magliling? Magro-Roger? No? Pwede. Pasok pa sa lineup nila eh. Pasok pa rin naman, actually. So, okay na sila sa support. I think, pwede pa ring laner. Malupit na laner on the sides. 1-1 sana. Ang ganda sana dito sa lineup din ng Burmese Ghouls, kung sakali. Pero, Uy! Digi! Naku po! Meron na silang Digi! May kwago na pala sa Naku po. Myanmar! Wow! Oh my goodness! May relo pala si this- Digi. Is this a Digi strat, Kuya Rockart? Ba't ang dami yung relo ni Digi? May hawak na siya, meron pa siya sa likod. Ngayon ko lang napansin. Okay! Ano, baka yan yung hindi It's natin a- nakikita sa Oo, in-game. sa in-game, no? It's a Digi strat, mga kaibigan, dito! For Burmese Ghouls! Or ito ba yun? Or baka naman mas classic, Digi strat. mas classic na Digi naman siguro to. Tingin ko hindi papalag yung Digi strat dito sa Bren eh. Tingin mo? Hindi kasi at this point, sanay na nga yung Bren Esports na Digi strat ginagamit sa kalaban para labanin sila pero nakaka-comeback pa sila eh. Oo. So this Tingnan could natin. be a Digi strat from Burmese Ghouls, or what if nilagay yung Digi sa side lane para tapatan yung Lapu-Lapu? Titignan natin yon as we head into the game. Game 2 between Bren Esports at Burmese Ghouls. Huwag niyo kalimutan, 1-0 in favor of Burmese Ghouls so far. Kaya bang ibalik ng Philippine team? Let's go into the game. Tingnan nyo sa Pilipinas, tatlo yung between natin. Actually, 4. Kasi 3 suns and 1 sun and a star. And 3 stars. Sa Myanmar, isa lang yung between nila. Mas Here matami we kami go. between. Pero yun na nga. Naku po, it looks like this is a Digi strat. With the natin. Aegis. Oh, with the pull yourself together. Digi Aegis. Ano yun to? Hindi, support to. Support lang, support Usually lang. kasi retry yung mga Digi na yung super feed. Support lang talaga. Oh, Okay. most likely support to. Pero again, nothing is over till it's over, kaya kailangan na pa rin bantayan talaga itong gagawin ng Burmese Ghouls. So far, laners laning ang Jawhead. Nakastay sa lane yung Jawhead na to. Tinapat sa 1-1 and Mukasaribo ang mapapaaga na pagbalik sa base. Pero maganda naman is na-push niya konti yung wave dito. And si Ruby Didi, pinapaano niya. Minamanage niya talaga yung wave niya. Nagla-last hit na lang siya. Yeah, alam mo nakakatawa din sa mga ibang region natin, yung mga Jawhead ginagamit nila jungler, ginagamit nilang XP laner, di ba? Ay gold laner 'yan. So, nakakatuwa din kasi lagi tayong support tank na na Jawhead no? Kadalasan. Oo. So, konti na lang nakikita yung mga yung nag-high and drive Oo, na Jawhead na grabe. ganyan. Bawas kung bawas sila ngayon. So si Lusty naman, nandito sa Sylvana to. Napakagandang performance ni Lusty sa Sylvana so far in this game, in this tournament. Kaya niyang ituloy-tuloy dito. Again, Game 3 ang hinahabol natin dito mga kaibigan. Naku po, si Fio mahuli dito ng Abyssal Arrow. Pero makatakas naman Purify. siya. With the Purify as well. Actually, good, solid spell pick up para kay Fio na nag-pick up siya ng Purify dito. Ang daming crowd control din yung pwede ilabas ng Burmese Ghouls eh. Tama, again, buy time. Para sa Bren Esports, they need to buy a lot of time para kay Rebo dito. So 1-1 na ito. And kailangan din lang bigyan ng oportunidad. Itong si Harley ni Carl TZ. And so far, wala pa nag-disrupt sa mga junglers. Parang play safe yung dalawang teams na to eh. Even Burmese Ghouls, surprisingly, nung kanina sobrang aggressive nila, ngayon hindi. Pero si Flap TZ naman yung Ayan aggressive na person! First blood! For ang itlog na
ng Burmese Ghouls. Pero si D, habulin si Carl TZ. Nakaganti naman ang Burmese. So that's gonna be a 1-for-1 trade. Pero si Few pumasok dito, hinahabol dito ni Kid. And that's gonna be 2 kills para sa Burmese Ghouls. And sila na naman ang makakakuha ng unang pagawang sa laro. Unang pagong, mapupunta sa Burmese Ghouls. 400 gold lead si Rebo. Matagal pa bago mapag-farm ng tuluyan dito sa top lane. Pero so far, 200 gold lang naman ang lamang ng Burmese Ghouls. Malaking bagay lang dito is nakuha nga nila yung turtle buff. So, yun nga yun. Kailangan nating i-weigh in. Kailangan maging mas maingat ng Brent Esports. Yes. Paglalaban sila ngayon. Dahil hindi nila alam kung kailan biglang aasim itong Claude na to at biglaan na lang sila ma-burst down. Surprisingly enough, gumagana konti yung Digipick na disrupt Gumagana, konti yung no? flow ni Oo. Lasty. Na hindi na nahirapan masyado si Lasty umikot at magbigay ng impormasyon. Pero yun talaga yung hinihintay ng nung alarm bombs niya na pumasok either si Lasty or si Flak TZ. Yep, for sure. Again, arrows will be hitting Carl TZ. Medyo bumabagal ng konti ang pag-farm. Kailangan lang nilang mag-ingat sa mga galawan netong si Kid. Literal na nag-hunting sa mga bush. Naglalagay lang siya ng traps para makita yung rotation dito ni Carl TZ. Meanwhile, si D ang magpapabaligata dito. But the Abyssal Arrow is gonna connect. Tingnan natin susubukan ng Burmese Ghouls. Huliin si Flap. Pero isang lapo-lapo yan with the regeneration. Naka-heal naman siya. Maganda naman ang sustain ng isang Oo. lapu-lapu pag ganitong punto ng laro. At magpo-pause tayo sandalian lamang. Coming into this one, Bren Esports, pansin mo, lawang sila ng konti sa gold kahit na medyo napabigay nila yung turtle buff. That's a very good sign. Very, very good sign. And strangely enough, gumagana yung pinalabas dito ng Burmese Ghouls na despite them na medyo nakukulangan sa minion wave clear kasi laging umiikot dito si Maybe, na nasasaktuhan nila yung pag-rotate nila sa mid na hindi pa namamanage din nila yung mid lane wave nila eh. Oo. Kasi kung iniwan lang nila dun si Few, nako po, delikado yun sa Burmese Ghouls. Yeah, ay napapersa nila si Few na gumalaw Oo. sa ibang lane. Hindi lang yung talagang maagang dayo. And gusto ko din yung pressure na ginagawa dito ng Burmese Ghouls. Don't get me wrong. I mean, obviously we want a brand victory, pero I think they're doing a good job in controlling pa rin. Talagang hindi sila nagpapabully. Yung Harley ni Carl TZ, nag-online pa lang yan eh. Magpapainit pa yan, kumbaga sa makina. Muna di ba? Painit muna konti. Oo, painitin mo. Kaya okay lang yon yung mga nangyaring kay Carl TZ. Mamaya for sure babalik din yan. The thing here is how fast can Bren Esports get a lead? Kasi yung lineup nila, kailangan maaga pa lang may lead ka na. Oo. Kasi Forza, Harley, di ba? Bawas yan. Malakas ang bawas output, damage output ng mga ganito. Ng mga heroes na ganito. They need to utilize that. Can they get a lead ng maaga? Oo. And it seems like Burmese Ghouls, alam din nila na hindi nila pwede pabilisan yung farm dito ng Bren Esports. Kasi, pinapahirapan din nila si Rebo dun sa top lane gamit ng 1-1 niya. Na si Rebo, of course, trabaho niya talaga is mag-farm muna. Wag siya masyado mapupunta sa mga delicate na sitwasyon. Delikadong sitwasyon. Pero yung Burmese Ghouls naman ginagawa nila, madalas sila dumadalaw doon na hindi naman sa matagalan, pero magki-clear ng wave o baka dalawa, din aalis. Tignan mo, yung katulad ng ginagawa ni Diggy ngayon. Exactly. Mamaya, babalik na naman yan. Nako po. Nag-wave Bumabadya cut sa pa. top lane. Si Rebo. Wakalangan. Although kita naman yan ng Bren Esports. Nakaabang pa rin. And I think, ang gusto ko lang dito sa Bren Esports, meron silang late game insurance policy. May panglaban yan. Pag tumagal to, may 1-1. 1-1 got this. Oo, pero kailangan na lang nila ipatawid yun. And Burmese Ghouls, seeing the... Kita yata nila to Oo, baka Carl TZ. Nako, nag-reset. Kaya mo yan, Carl. Carl. Okay. Nako yung purple buff. Pero Ruby Uy, DD, teka, ganap si yung Rebo! Si Rebo, munday ka na! Si Rebo dito, tingnan natin kung papasok dito ang Burmese Ghouls, pero nag-baited sila! Ayun. Here comes the feather, there's Fade away. a kill for Carl TZ. So tight na sila ngayon, pero nanakaw ni Ace dito yung turtle, and actually that's gonna be the blazing to win, pero wala masyadong damage. Papasok na dito si Flap TZ. Ayan na! Bren Esports, the Burmese Dragon coming in, si D, hinahabol dito si Lasty, pero ngayon lamang ang Bren, pero grabe yung damage Hindi na ni D. naman! Si Few, takbo ibon, ay lipat ibon,
tumatakbo na naman yung mga ibon, pero Flap TZ, kailangan na din mag-back, pero si Carl TZ susubukan niya. Huliin dito si Maybe. Yung Abyssal Arrow, tatama ba? Hindi. Pero kailangan din respetuhin ng Bren Esports ang response ni D kasi ang sakit ng damage ng Yuzhong na to. Kuya Reptar, si D talaga, men. Laking problema nito para sa Bren Esports. Flap TZ kaya tumagal. With the flicker out, ina-absorb siya Essence pero hindi na kaya depensahan pa. Papabayaan muna ang bot lane turret pero hinahunting na siya ang dalawang miyembro pa ng Bren Esports. First tower na naman ang napunta dito sa Burmese Ghouls, and yung execute na ginagamit dito ni D is hindi niya ginagamit na pang-kill lagi eh. Minsan ginagamit na niya na pang-burst lang talaga. Para sa umpisa na pagpasok niya, i-execute ko kagad or at least babawasan ko konti and then mag-execute. Hindi ko hinahanap yung kill. Yung habol ko dito is yung burst damage dun sa umpisa. Nakakatakot lalo pag nadikitan niya itong Farsal. Sabi nga natin actually way before, mahirap talaga mag-Farsa pag may Yuzhong ang kalaban. Dahil pag nag-start ka ng Feathered Airstrike, halos ikaw lagi ang tatargetin, ikaw ang hahuntingin. Oo. Yung Black Dragon form na yun, yung Dragon habulin talaga yung ibon. And yun yung nakita natin and that's what we've been seeing. And Few right now, tinutulungan si Carl TZ mag-manage ng wave sa taas. Topside rotation para sa Burmese Ghouls. Pero sabay ang Lollipop. Okay, back in the game. Back to the game mga kaibigan. Bren Medyo, Esports. Nako po, tumatagilid ang vapor. Hindi ko alam The vapor is tagilid. Nawi-winter trancho na ito tayo saglit. Pero Bren Esports, 4K gold lead. Ang Burmese Ghouls. And nakakuha sila ng Lord. Nakakuha ng Lord. Naku po, yung Tiki strat, it's working. And it's not good. Lord, very low right now. Here comes the Blazing Duet. Force out na. Time Journey. Nagamit na rin dito ng Burmese Ghouls. Pero mababawasan dito si Ruby DD. Papasok dito. Tingnan mo yung burst damage na ilalabas ng Yuzhong niya. Naku po. Naku po. Mega kill para kay Ruby D. Para kay D. Yung Yuzhong Oh my na to. God. Yung Burmese Python lumaki. Naging Burmese Dragon. Naging Burmese Dragon. Mga kaibigan. Oh my glove. This is not good. Burmese Ghouls. Ano na, inom yung tubig? Ano yung ibang klase ata yung tubig dyan sa Singapore? Iba. May something sa tubig ng sa Singapore. Nako po. So, na-depensahan naman yung Lord push. Pero after that, ayan na, 6,000. 6,000 mahigit ang lamang ng Burmese Ghouls laban sa Bren Esports. 12 minutes into the game. Nako po. Maganda naman dito sa Bren. Meron naman tayong isang Farsa. Uy, nakuha pa naman ni Kuya Few. Kontrolado. Yung orange buff, so hindi na nakaw dito si A. Oh, pero sa stun. easy lang, Bren Esports. Pero Masakit si Carl. Masakit si Maybe, nakain niya ng damage. Si Kids, hindi pa napitas, pero that's gonna kill para kay 1-1. Oh, Rebo got this. It connects. Rebo got this. Rebo, securing the kill. Ito na nga yung insurance policy natin dito. Yung 1-1 para sa Mag-online ka na, Bren Rebo. Esports. Mag-online ka na. Oh, kaya mo yan. Lapit na, and again, a great play by Bren Esports na bait out actually nila yung paglapit dito ni Ace kasi parang nagigil si Ace. Uy, Few. Ang aga nung nung Blazing Duet niya kanina actually. Yung isip niya, Few, parang masarap mo dyan ha. Kala niya. Wala naman niya, di ba? Hindi ba tapos? Si D naman lumilipat sa likod. Si Carl TZ ang target ng Burmese Ghouls right now. Oh my God! Feathered Airstrike, Blazing Duet, papasok, and here comes Ace, nahabol si Few, that's gonna be a kill on the Few. And yung Bren Esports dito, susubukan nila labanin nito. That's gonna be a shot para kay Flap TZ. Ruby DD, munti ka na, pero that's gonna be a 2-for-1 trade so far. At Bren Esports, oh my God! Wala pa makastocks dito si Rebo, hindi pa siya makastocks. Si Carl! TZ na wala na rin dito. Naku po! Rebo, kaya mo yan! Ano ba? Anong ginagawa mo? Where are you going? Sit down! Upo ka muna dyan, wala pa. Kumapit pa. Kapit lang, We got this. Kaya pa. My God! At tuhog ni Lasty! Kumakapit pa mga kaibigan. Hindi pa tapos ang laban. Grabe. Last ni Rebo, so subukan nila depensahan. Flap and Few, kaya niyo yan. 9K, men. 9K. Kapit lang, pero ito yung Lord, si Rebo, 35 seconds pa. Si Lasty and Carl TZ na lang ata makakabalik Galit na. dito. Gusto na tapusin ng Burmese Ghouls. Oh, bago. Oh my God! Kapit lang, Bren My Lord. Esports.
Naku po, Burmese makakabalik pa Ghouls. sila Carl TC tsaka Kibo in Luminous time. Lord yan. Feathered Airstrike. Nagamit na nga. Susubukan nila mabawasan to. But that's gonna be the Feathered Airstrike still alive there para mabawasan ko. Yung Short yung tower. Lord dun sa gitna. Third 16 tower. Wala na seconds. dito. But here comes Deep with the damage. Last year, Flap TC na pabawasan na yung Blazing Duet ni Kuya Ace ng Burmese Ghouls. Pero si Carl TC at saka si Pio lumalaban pa Hindi sila. pa, hindi pa tapos. Sinusubukan pa Yan, nila. Pero binibasic Ayaw na lang yung Torre. Oh my Oh God! my goodness! Oh my God! Ano Oh nangyari? my God! Burmese Ghouls! What is this? Hinulog ang brand Babayong buntis! sa lower Ah! bracket!